Amen. Salamat sa Ginoo for the opportunity. And I would like to thank Pastor Ray and the family as well as the church for praying sa amuang family way back on the last week of February sa dihang naabot ang usa sa mga traumatic nga panghitabo sa among family. Salamat ko for the church here in Picarangan. Thank you for praying. And we may not understand kung unsa ang plano sa Ginoo. Di ginato matugkad ang plano sa Ginoo. But then salamat that we have His Word that would tell us nga even though dili ta kasabot, dili nato trabaho nga sabton, kung dili ang trabaho nato moobey ta sa Ginoo. And even then, we thank the Lord again sa dili lang sa mga panalangin, kung dili sa mga problema nga maabot sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. And so, thank you, church, sa inyong pag-ampo, sa inyong pag-support. And it's not easy. Pero by the grace of God, og si Pastor Nonoy Mantos, gikuha siya sa Ginoo July 4 this year. And salamat sa Ginoo nga ang buluhaton sa Pagadian City nagpadayon gihapon, no? Gihangin ako tanan sa pagpanindog, manindog ta. Everybody stand, please. Let's open our Bibles together this morning. Joshua chapter 24. Joshua chapter number 24. Si Pastor Ray, gitawagan ko niya, and then giingnan ko niya nga June, ang imuhang wali sa buntag, maura po imong wali sa ikaduhang service. Unya, wala gyud ko na anad gyud nga ibalikon ra nako ang akong mensahe. So giingnan ako ang nanimbagan ng buntag, ay namo panimbag utro niya be, kay lain na mura kong iwali. But then I would also preach another message this morning. And salamat ta sa atong mga ginikanan nga naa diri. Wa gid may laing tuyo mga bisita kundi para lang gid ma-bless mo sa pulong sa Ginoo. All right, let's open our Bibles. Joshua chapter number 24, and let's start reading verse number 12 down to verse number 15. Joshua chapter number 24, verses 12 down to 15. If you are ready to listen to the preaching, say amen. Ay salamat, naragiday tao. Verse number 12, let's read together these 12 verses 12 to verse number 15. Verse number 12, read. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. Verse 13, and I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not, and ye dwell in them, of the vineyards and olive yards, which ye planted not, do ye eat. 14, now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. That last phrase is very important. Ug mo na ang gusto nako nga isilsil sa inyong mga hunahuna ug kasing-kasing as we go to our respective homes karong kaudtuhon, that may it be said sa atong mga tagsa-tagsa ka pamilya that as for me and my house, we will not serve money, we will not serve the devil, we will not serve the world, but we will serve the Lord. Ang nindot nga pamilya nga nag-alagad sa Ginoo. The title of our message this morning, The Model of a Blessed Family. The model of a blessed family. Father, we love you and praise you for all the things that you've done. And once again, we come to your throne of grace, asking, Lord, for your power. Dear Holy Spirit, we ask you to move in our midst, to work in each hearts and minds. And I pray, dear God, nga pinaagi sa minsay, Lord, we will understand the value of family and how to handle our families. And Lord, nagpray mi Ginoong Dios nga ang mga pamilya nga imong gibutang diri sa Picarangan Bible Baptist Church mahimong lig-on nga mga pamilya Lord nga ang si mama o si papa o ang mga anak Ginoong Dios na itinguha nga
mga laga diha kanimo. And Lord, I pray nga ikaw magatandog sa ilang mga kasing-kasing. Dear Holy Spirit, I have no power of my own. I rest on you, I depend on you. Pasaylo mi sa mga sala. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Next slide, please. Here is a quote from the book of Thomas Fleming in the book entitled The Man Who Dared the Lightning. When Benjamin Franklin was 7 years old, dunay usa ka importante nga leksyon nga iyang nakatunan. Because one day when he was 7 years old, dunay usa ka bata nga ning-adto sa ilahang balay, ug ang bata nagdula siya sa iyang pito. And as a young man, he was very curious. Gusto niya nga makaangkon siya ato nga pito, katong pito nga baratuhon kayo. So what he did was that all his money, tanan niyang kwarta, iyang gikuha o iyang gipalit katong gamay nga pito. O sa diyang iyang gipalit ang pito, lipay kayo siya, nagsuri-suroy siya dito sa backyard sa ilang panimalay, and then sige siya pito, he was just amazed sa kagamay sa usa ka butang nga mo produce og nindot kaayo nga tingog. The following day, he found out nga baratuhon raday kaayo ang pito ug dili worth it ang kwarta nga iyang gibayad. Eventually, the whistle lost its charm. Eventually, nawala ang iyang kalipay. Eventually, ang pito iyang gibutang tungod kay magsakit iyang dughan tungod kay daghan kay siya kwarta nga gibayad sa usa ka butang nga gamay ra kaayo og bili. Benjamin Franklin then made a principle nga kung atong ineglect ang atong pamilya, kung atong ibaylo ang atong pamilya sa mga butang nga gamay kaayo kantidad, he said, he pays too much for his whistle. That's what he said. He pays too much for his whistle. And that is something that we ought to realize nga ang matag pamilya, importante atubangan sa Dios. Every family matters to God. That is why ang first institution nga gibuhat sa Ginoo, not government, not church, but family. And I tell you this morning, kung ang pamilya ligon, ang church ligon. Kung si Papa ligon, kung si Mama ligon, ang tibok pamilya ligon sila atubangan sa Dios. The model of a blessed family. Number one, this model requires gratefulness. This model requires gratefulness. If you want to have a blessed family, kinahanglan ang matag pamilya mapasalamaton sa Dios. The Bible says in verses 1 to 13, in the same chapter that we have just read, Joshua enlisted all the wonderful things that God did for His people. In verses number 1 down to verse number 13, gimension ni Joshua mga kaigsuunan kung asa nagsugod ang kaliwat sa mga Hudiyo. They were chosen by God from the very root of the Jewish lineage, tracing back to Abraham, Isaac, Jacob, and then pag-abot sa verse number 5, mga kaigsunan, ding adto si Joshua sa topic about God's deliverance of the Israelites from the slavery in Egypt through Moses. And then pagkahuman, ning adto sila sa wilderness, and then they were cursed by Balaam, but then God protected and blessed the Israelites until naabot sila, and they are now claiming and they are now inheriting the land promised by God called Canaan. Mga kaigsunan, gipahinumduman sila ni Joshua nga nagpuyo mugyuta nga dili kamo ang nag-andam, nangaon mog prutas nga dili kamo ang nagtanom. Listen to me, Joshua reminded them that everything that you have comes from God. Tanan nga naa nato gikan sa Dios.
Mga kaigsunan, a blessed family starts from recognizing that all that we have in this life, sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa atong mga asawa, sa atong bana, mga anak, mga property, negosyo, trabaho, profesyon, everything comes from God. Thus, we ought to be grateful to God. Walay magbagulbol, nagmahay ko anong naminyo ko nimo. Pastor, nagmahay ko, pastor, naminyo ko kung ba na bugo, manday ni pastor. Ikaw ang bugo. Kay kabalo kang bugo, imong giminyuan. Kani akong mga anak, mga badlungon kayo, mga anak ka mo, nagmahay ko, anong kabalo ba ka? Ang mga tao nga mga dato, bubayad og minilyon para lang makaanak, o niya ikaw na kay anak, salamat sa Ginoo nga gitigaan kag anak sa Dios. Ayaw pagbagulbol. Dili perfect ang matag pamilya, dili perfect ang asawa, dili perfect ang bana, pero gikan na sa Dios. Everything comes from God. 1 Timothy chapter 6 verse number 7, may I remind you of this verse, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ang mga anak, blessing gikan sa Dios. In Psalm 127 verses 3 to 5, lo, children are an heritage of the Lord. And the word heritage is inheritance. Panalangin gikan sa Ginoo. Panalangin gikan sa Ginoo. The Bible says, as arrows, and the fruit of the womb is his reward, as arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with enemies in the gate. Proverbs chapter 18, verse number 22, blessing, kung naminyo ka, gitigaan kag asawa, gitigaan kag bana sa Ginoo, angayan kang magpasalamat sa Ginoo. Because the Bible says, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Sayon ragyud kaayo mangitag uyab, pero ilusod mangitag pangasawunon. Ang tinuod nga gwapo ang mga naminyo. Kamong mga ulitaw nga choy, di pa mo tinuod nga gwapo. Ang tinuod nga gwapa ang naminyo. Tuo na lang kaysa atubangan sa imong bana, gwapa ka. Blessing ang pamilya. Proverbs chapter 19 verse 14, here's another verse. It says here, house and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife, where? From the Lord. It's from the Lord. Una nga, bana, higugmaa ang imuhang asawa. Asawa, pailawom sa imuhang bana. You know what God said about that one? Colossians chapter 3 verse 18 to 21. Here's what God said. Wives, submit yourselves unto your husbands, own husbands, as it is fit in the Lord. When you submit yourself to your husband, you are not inferior. Dili ka luoy kung ikaw nagpailawom ka sa imong bana, because what you did is something that glorifies God. The Bible says, in verse number 19, husbands, love your wives and be not bitter against them. Hala. Bana, kanus animo gidate imong asawa. Kita rabang mga baptist magwali ani, sabit sa ko kay ingon si pastor mo na igiwali o mo sabit ka nako. Ang pangutanan nako nimo bana, imo bang gigugma imong asawa? Hello? Did you love your wife? Ang imuhang asawa, imo bang gihigugma? Maayo lang rabagyud sa sugod.
Anig mulakaw sa highway, ayaw. Diri ka kay danger zone ni diri. Diri ra mga lalaki na diri ra gyud. O pag hinay na bato, mapandol ka. Hinay. Napasok ka. Bikisan ako. Yung uiha. Anig tawag na, sige na, ibutang na. Ay, ikaw butang. Ay, ikaw na ibutang ko. Sige na, ikaw na ibutang ko. Sige na. Pirog na minyo na. Ang bana, gauna. Pagdalay, dangag na naong ni mo. Can you imagine? Where's the love there? We ought to be grateful to God. Pasalamat ta sa Ginoo. Not only then, in the Bible in verse number 20, children, obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. Ayaw pagreklamo, nganong kani ako na mama, nganong kana ako napapapasalamat ka, nga na kay ginikanan. You obey. We ought to be thankful to the Lord for our families. Mga kaigsonan, let me say, ayaw pagreklamo sa Ginoo sa gihatag sa Ginoo nimo. Dunay usa ka bana nga salbayis kay siya ba? Every time nga mag-away siya siyang asawa, yung singkasingkahan. Usa ka adlaw. Ning simba siya sa Baptist nga simbahan. Nagwali ang pastor bahin sa pamilya. Ug na-bless ang bana. Gitandog sa Ginoo ning forward. Pag uli sa balay niingon ang bana, day ali sa guday magstoryanay tang duha. Saman langga, naminaw ko sa wali. Sorry ha, nga gipasakitan ti ka. Sukad karon day, higugmao na gyud ti ka. Ang asawa, gitandog ang kasing-kasing, ug ang asawa ning angkon siya sa iyang ginabuhat. Kada mag-away sila. Ning angkon niyang asawa. Ningon ang asawa, day, dong, salamat nga gitandog sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Sige, sukad karon aning mag-away ta, dili na ko moadtog CR. Natingala ang bana. Nganong niingon man siya nga dili moadtog CR? Nakabantay ang bana nga every time mag-away sa sing asawa, yang asawa mosulod og banyo. Ug niingon ang bana, day, ngano man gyud nga ning mag-away ta? Usulod bang yung kagbanyo? Siya, ano mo mag-away ta? Imong toothbrush, akong i-brush sa bowl. Mo nang bantayin niyo yung banag asawa mag-away mo sulod og banyo. Bantayin yung toothbrush! Magpasalamat ta sa Ginoo sa tong pamilya. It starts with gratefulness. We ought to be grateful to God. Number 2, it requires gratefulness. Number 2, it requires God. It requires God. The Bible says in verse number 14 down to verse number 15, the phrasing of that verse, the two verses, ang phrasing sa verses obviously tells us nga ang sentro sa matag pamilya dili kwarta kundi ang Dios. The Bible says in verse 14, fear the Lord, serve the Lord. Sige, ginagbalik-balik. Serve the Lord, fear the Lord. Gano man, tungod kay papa, mama, anak, kinahanglan masayod ka nga ang sentro sa pamilya ang buhi nga Dios. Una sa tanan, in verse number 14, God must be feared. Sa matag pamilya, importante nga naay kahadlok sa Dios. That's why niingon si Joshua in verse number 14, now therefore fear the Lord. Ayaw kahadlok sa pastor, ayaw kahadlok sa bisan kinsa, magbatong ta kahadlok sa Ginoo. Ang sayob sa Kristohanon, dili ko kay na si pastor, maglantaw na ko. Ayaw, mahadlok ka sa Ginoo. Ang pastor, ang imong ginikanan, dili maglantaw nimo all the time. But God is looking at us. Every time we do something. Doon na bitay,
Gitunulan og tuba ba? Basos tuba. Kristohanon siya. Pagtunol sa basos tuba, ana siya. Before niya gidawat, ninglingi siya sa wala. Kristohanon kasagaran ingon ana ta. Nakalimot taglingi sa taas. Nga dunay Dios nga naglantaw nato. Magbaton ta kahadlok sa Dios. Husbands, wives, children, we must fear the Lord. More than, man, I remember during COVID, ang tao nahadlok sa COVID, nahadlok sa checkpoints police. Kinsay guilty ani. Why checkpoint? Tang-tang mas storya na. Pag-abot sa checkpoint, uy, ako mas. Ano ba ito kumas? Dali na yun. Unsa man ang hatag og COVID ang pulis? Usay ba kay pagkaaron ingnon kay ta, oy, mahadlok ta sa Ginoo, oy. Fear the Lord. Importante kaayo, lisod kaayo kung ang asawa walay kahadlok sa Ginoo. Lisod kaayo kung ang bana way kahadlok sa Ginoo. Lisod kaayo kung ang mga anak way kahadlok sa Ginoo. Fear the Lord. The Bible says in Proverbs chapter 23, verse number 17, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Proverbs chapter 14, verse 27, the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. Proverbs chapter 10, verse number 27, the fear of the Lord prolongeth days. Gusto kang taas imong kinabuhi, pagbaton o kahadlok sa Ginoo. To depart from the snares of death. But the years of the wicked, ingon ang Bible, Proverbs 10:27, but the years of the wicked shall be shortened. Not only God must be feared, but also in verses 14 to 15, God must also be served. Ang Diyos dapat alagaran sa pamilya. Ingon ang pulong sa Ginoo in verses 14 and 15. Joshua made it clear that there are not many gods. There are not multiple gods. There's only one God that we should serve. The Bible says in verse 14, put away the gods which your father served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Una sa tanan, these gods, in verse number 14, kanang giingon diha nga, the gods which your father served on the other side of the flood is referring to the gods of the father of Abraham, nga si Terah. And that is in the place of Ur, in the land of Chaldees, and that is now the modern Iraq. Og mo ni ang gods, mga kaigsoona. Next slide please. The gods of their fathers on the other side of the flood is called a teraphim. Next slide please. Teraphim, yun, that one. It's a teraphim. A teraphim is an idols in Terra in Mesopotamia. These are small images or cult objects used as domestic deities or oracles by ancient Semitic people. Mga gagmay, and moni ang mga nahalungkat sa mga archaeologists on that particular place. Then we also have next one, the gods of Egypt, mentioned in verse number 14. The gods in Egypt, and these are the gods of Egypt. Ang Egypt, daghan kay sila, Diyos. And these are their major gods, Osiris, next slide please, Isis, then we have Horus, then Seth, then Ptah, then Ra, then Hathor, Anubis, Thoth, Bastet, Ammon. Then we also have the gods of the Amorites.
In verse number 14 and 15, kinsa maning Dios sa mga Amorites. Mga kaigsunan, the chief god of the Amorites was called Amuru, A-M-U-R-R-U. The Amuru is followed by his wife, ang iyang asawa nga Dios pod, si Belit Seri, nga gitawag siya og Dios sa disyerto. Then we also have another god of the Amorites, the moon god called Sin, S-I-N, Sin. The moon god called Sin, and the god of vegetation and fertility. It is equivalent to the goddess of Diana of Ephesus, katong Diyos nila nga babae nga daghan kayog tutoy. Diyos sa fertility. Kung gusto kang maburos, mag-serve ka dito, mag-offer ka sa imong sakripisyo. Mga kaigsunan, dili tanang Diyos, tinuod nga Diyos. That is why Joshua said, put away the gods. Put away these gods and choose to serve the one true God. Kinahanglan sa sulod sa pamilya, pili ta kinsay atong tinuod nga alagaran. We must choose to serve the true God. There is only one true and the living God. And yes, mga kaigsunan, yes, wala tayo Diyos siguro sa atong sulod, sa atong panimalay, pero usay ang mahimong Diyos ang atong mga cellphone, ang atong trabaho, atong panginabuhi. Nakalimot ta nga naay Diyos nga atong alagaran nga dili makita. The true and the living God sent His only begotten Son, Jesus Christ. That is why in Pigkarangan Bible Baptist Church, we serve the Lord Jesus Christ. Because when we serve and when we worship the Lord Jesus Christ, then we believe, we worship, we serve, and glorify the one true God. The Bible says in 1 John 5, chapter 5, verse number 20. 1 John 5:20, ingon ang pulong sa Ginoo. And we know, 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Verse 21, little children, keep yourselves from idols. So pastor, how are we going to serve the Lord? Una sa tanan, gistorya na sa Biblia, gistorya na ni Joshua, paano nato alagaran ang Ginoo? And the Bible is very clear. In verse number 14, ingon ng Bible, we ought to serve Him in sincerity and in truth. Ayaw pagpakaaron ingnon at ubangan sa Ginoo, dapat tinudon nato itong pagpangalagad sa Dios. Ayaw pag-serve kay na'y nakakita nimo. Mag-serve to, inas pastori mo lang to para daigon ko. Ayaw Bahalag way naglantaw nato. Kung matinod-anon ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, bahalag walay naglantaw, mag-serve ka sa Ginoo. We are to serve the Lord willingly from our hearts. And not only that, we are to serve the Lord ug magsugod ang pagpangalagad sa Ginoo sa leader sa panimalay. Mama, papa, ayog pagluya-luya, kay ang imong mga anak nag-agad nimo. Ang imong tibok pamilya naglantaw nimo. You know who said in verse 15, who said, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day, whether the gods which your fathers served on the other side of flood. Who said that? Or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. Who said that? But as for me, who is that me? But as for me, and my house we will serve. Kinsay ning ingon ana? Ang papa nga si Joshua. Listen to me, kitang mga papa, kita ang mubarog sa atong pamilya. Kita ang mulid sa atong panimalay, sa atong tibuok pamilya to serve the Lord. Because if we will not stand and lead our homes
someone else will lead our home. Ang yawa mo'y mutudlo sa imong panimalay ug mga binuang. Ang kalibutan mo'y mutudlo sa imong mga anak ug binuang. We ought to stand and lead our homes. Ayaw sugot nga ikaw naka sa church, imong anak nabilin na to galantog TV sa balay. Kay magdako imong anak ug moingon siya, dili importante ang pagsimba sa Ginoo. Tudloy imong anak kung saan pag-serve. Tudloy imong anak sa pagpangabig o kalag. Tudloy imong anak sa paghatag sa ilang tithes and offerings. Lead your family in serving the Lord. I know it's not easy. Usay ang ginikanan, kapoy biya. Di ba magpapano? Kapoy oy. Kapoy magsigig yaw-yaw oy. Kapoy magsigig pangasaba. Antuson na lang. Sakripisyoan na lang nato kay para aning magdako sila nga mga lagad sa Ginoo. Muna ang pinakanindot nga legacy nga imong mabilin sa imong mga anak. Ang pinakanindot nga legacy dili ang kwarta. Kanang kwarta ning mamatay ginikanan, magpatay pa ng anak, maginilugay ng kwarta, maginilugay ng yuta. Ang pinakanindot nga legacy nga imong mabilin ginikanan, ang imong faithfulness sa pagpangalagad sa Ginoo. Number 1, it requires God. Number 1, it requires gratefulness. Number 2, it requires God. And number 3, and the last, it requires grace. Ingon ang Bible in verse number 19, when Joshua said, choose you this day whom you will serve. Ingon ng mga tao, Joshua, we will serve the Lord. God forbid nga among biyaan ng Dios. God forbid nga mo serve miglain nga Dios. Joshua, we will serve the Lord. You know what Joshua replied to them? In verse number 19, ingon si Joshua, ye cannot serve the Lord. Verse 19, and Joshua said unto the people, ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive you your transgressions nor your sins. In other words, ang pagpangalagad sa Ginoo dili basta-basta. When we say we will serve the Lord, it takes commitment and dedication and priority when we serve the Lord. Una mga kaigsunan, tungod sa kadako, sa kataas, sa presyo nga gikinahanglan sa pagpangalagad sa Ginoo, no one here can serve the Lord perfectly. It's only by the grace of God. Mangalagad ka sa Ginoo, pinagis mo kaugalingong kusog, taman ra kag isa ka bulan, muundang na ka. Pero kung naay grasya sa Ginoo, makapadayon ka. Praise God. If you have a wonderful family, pero ayaw intawon pagpagarbo, o ayaw ikumpara imong kaugalingong pamilya sa ubang pamilya, kaya ang tanan, grasya ra sa Ginoo. It's only by the grace of God. The first thing that we also look here is, kinahanglan, you need the grace of salvation. Ang bulahan nga pamilya, una sa tanan, kinahanglan membro ka sa pamilya sa Ginoo. A blessed family must first be a family who belongs to the most important family. Who is the most important family? Not the family of Marcoses, not the family of Duterte, but the family of God. I'm gonna ask you a question this morning. Anak ba ka sa Ginoo? Are you a child of God? Sa among mga bisita this morning, akong pangutanan nimo, anak ba ka sa Ginoo? Are you a child of God? Yes, Pastor, I go to church. That's not my question. Are you a child of God? Yes, Pastor, naghatag ko sa church. That's not the answer to the question. Are you a child of God? Yes, Pastor, nagsige man kog simba. No! Dili na mo'y makapahimo nimong anak sa Dios. Pastor, unsaon ako para mahimo kong anak sa Dios? The Bible says in John chapter 1, verse number 12, but as many as received Him,
To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Verse 13, continue, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Listen to me. Maskin pag sa imong tibuok kinabuhi, dili ka magsimba, maskin pag matulog pa ka diri, dili na mo'y makapahimo nimong anak sa Ginoo. Maskin pag ikaw pang kinadugayan nga choir member dire, dili na maoy makapahimo nimong anak sa Ginoo. Maskin pag ihurot nimo imo tanang simbahan o pabautismo, dili na mo'y makapahimo nimong anak sa Ginoo. Ang makapahimo nimong anak sa Ginoo sa diyang imong tuhuan si Kristo nga imong Dios ug manluluwa sa imong kalag. I tell you this, mahimo kang membro sa pamilya sa Dios. Ug usay ang problema, nganong si Papa o si Mama, nganong di niya malid yung pamilya sa Ginoo, kay una sa tanan, si Mama o si Papa walay Ginoo. Dili sila membro sa anak pamilya sa Dios. Mama o Papa, are you a child of God? This morning, Pastor, gusto ko nga mahimong anak sa Ginoo. Ayaw sugot nga mugawas ka ng mga portahan diha, nga wala ka nahimong anak sa Ginoo. Dawata si Kristo, pasudla sa imong kasing-kasing. Heads are bowed, eyes are closed. No one looking around. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. This morning, maybe this morning, sa among mga bisita nga naa diri karon, parents, ayaw sugot nga muuli ka, nga wala pa ka nahimong anak sa Ginoo. Dawata si Kristo, pasudla sa imong kasing-kasing. May naa ba? Just raise your hand and put it down. Is there anyone else? Is there anyone else? Is there anyone here? Pastor, gusto kong mahimong membro sa pamilya sa Ginoo. Padayon sa pagdungo, pagpiyong sa mga mata. Maybe this morning maulaw ka nga magpataas sa imong kamot. Gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog. Everybody stand please. Manindog tang tanan. To all our visitors, I will not let this moment pass without you being a member of the family of God. Dawata si Kristo karon, pasudla sa imong kasing-kasing. Pabilin sa pagdungo, pagpiyong sa mga mata, magpray ko, sunda kini nga pag-ampo, himuang nga gikan sa imong kasing-kasing. Pasudla si Kristo karon, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing, aron ikaw mahimong anak sa Dios. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata, sunda ko sa pag-ampo karon. Ginoong Dios, salamat nga akong nadunggan ang mensahe sa kaluwasan sa akong kalag. Akong giangkon nga ako makasasala ug dili ko kaluwas sa akong kaugalingon. Lord Jesus, dawaton ti ka, sulod sa kong kasing-kasing, isip akong Dios, ug manluluwas sa akong kalag. Ug human sa kong kamatayon, ako na nakasiguro nga muuli kog langit, uban kanimo, kay karong taknaa, ako na nahimo nimong anak. In Jesus' name I pray. Amen. Pabilin sa pagdungo, pagpiyong sa mga mata, to all the members of the church, are you a father? Are you a mother? Are you a husband? Are you a wife? Anak ba ka? The piano is playing. May I invite you here in the altar and say, Lord, help our family to be a blessed family. Ali, diri sa tubangan, ayaw ka ulaw. Just come here in the altar. Let's talk to the Lord. Lord, tigay ko kaalam. I want my family to be blessed. Lord, I don't need money. Lord, I don't need all these worldly things. I only need you in our family. Come, ali sa tubangan. Ali sa tubangan. Come here in front. Let's talk to the Lord. Mga hayo tagkaalam sa Ginoo. Lord, tigay ko kaalam to lead my family in serving you. Come. 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 Napay igong bakante diri sa tubangan. Come. 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 Yes. Pangayo ta grasya sa Ginoo.
Thank you, Pastor Mantos. Amahan namong langit nun, Ginoo. Salamat sa imong mga pulong ay imong gihatag namo karon. Pahinumdum ka namo, Lord, may tungod sa among mga pamilya, Amahan. Salamat sa iyong paggamit ni Pastor John. Ang pag-ampo, Ginoo, nga padayon kang mga bless kaniya. Himo siyang panalangin nga tusuban, Ginoo, nga mga Kristohanon. Ginamit ang imong mga pulong. Bisan pa man, Ginoo, ako nagpray padayon sa ministry nga imong gihatag niya, gisalig niya. Tabangi siya, Ginoo. Nagpray sab ko, Lord, bisan pa man aning imong mga anak nga na nagapaubos silang kaugalingon, labi na sa mga ginikanan, sa mga young people na someday, Ginoo, mahimong haligi sa panimalay. Ikaw, Ginoo, magapanalangin kanila. Wa ko kabalo, Ginoo, kung sa'y nasulod silang kasing-kasing. Is Lord, dungga kung unsang ilang gipangayo, Ginoo. Kining tanan akong giampo, pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.